Ano nangyari doon sa kumpanya ninyo na kung saan ay nagkakaproblema kayo doon sa oras at bayad na tinatanggap ninyo? Ang nangyayari, nauuna si sahod, walang payslip. So magkakaroon ng problema, magkakakulang yung sahod namin. And then ganun na naman, ang sasabihin lang sa amin, sa susunod na lang, isasama. Ngayon, hanggang sa naiipon na naman, meron na naman kulang na hindi pa namin nakukuha yung unang kulang. May kulang na naman sa panibagong sahod namin. Di bali sana kung barya lang eh. Hindi po eh. Libo na po ang usapan dito eh. Hindi raw sila sasagot sa aming programa dahil masyado na raw silang malaki at baka maapektuhan ang kanilang napakaraming kliyente. Mukhang napakalaki naman ng ulo ng agency na to na hindi mo maintindihan. Sabi nyo malaki yung inyong kliyente. Dapat mas inaalagaan ninyo yung mga tao ninyo. Nakipagsagutan pa kayo sa aming tao, medyo nabastusan din kami doon. Hindi titigil dito ang bitag sa after ayusin itong mga tao. Markado na kayong agency na kayo sa amin. Tandaan nyo yan. Mapit po kami sa hashtag ipabitag mo upang idulong ang aming mga hinaing ukol sa aming mga sahod na hindi namin nakukuha. Ang aming pong agency na aming nirereklamo ay ang RG Serve. Mga truck driver po kami na under ng aming agency na RG Serve General Services Corporation. Halos lahat po sa amin, kaming magkakasama ay laging kulang ang mga sahod namin. Kung hindi po siya delayed, madalas siya talagang kulang. Ang kadalasan nangyayari, papasok kami ng 13 days, ang makukuha mo lang nasa 9 days or 10 days. So, ang tanong namin, saan po napupunta yung mga kakulangan na yun? At lagi pong ang senaryo, pag nagre-reklamo kami, sasabihin sa amin, tupalo na lang na next na sahod. Pero hindi na rin namin makukuha yun. Buwan-buwan ganun. Kada cut-off ng sahod namin, yun ang problema namin. Napakalaga po sa amin nung nawawala sa aming sahod kasi yung ganung bagay na po na kaya sabihin po natin 3,000, 2,000 yung nawawala is napakalaking halaga po yun, tulong po yun para sa pamilya namin. Ang point po namin dito kasi lagi nila po kami pinapangakuan na makukuha namin sa susunod na sahod, ganon. Pero wala pong nangyayari. Wala po kung nagpapatong-patong na lang yung kaltas sa amin ng mga kulang sa sahod namin pero hindi po talaga nila ibibigay sa amin. Ano nangyari doon sa kumpanya ninyo na kung saan ay nagkakaproblema kayo doon sa oras at bayad na tinatanggap ninyo? Sir, kasi madalas po, pagdadating na ng araw ng sweldo namin, dapat po, ang nauuna po dapat yung payslip. Alright. Ngayon, ang nangyayari, nauuna si sahod, walang payslip. So, magkakaroon ng problema, magkakakulang yung sahod namin, sasabihin namin, saka lang nila na may kulang. And then, ganun na naman. Ang sasabihin lang sa amin, sa susunod na lang, isasama. Ngayon, hanggang sa naiipon na naman, meron na naman kulang na hindi pa namin nakukuha yung unang kulang. May kulang na naman sa panibagong sahod namin. Alright. So, maraming kulang or parang patsi-patsi ang bayad sa inyo. Tama po. Ang punot dulo nun, nasisingilin na ng tama si kliyente. So, si agency yung nagkakaproblema dito. Yes po. Kaya yun lang po ang inaano namin. Hindi naman namin inaano yun. Kasi goods naman sila eh. Okay. Ang inaano namin, yung pinaghirapan namin. Kamusta naman yung benepisyo ninyo? Meron ba kayong benepisyo? Meron po kami benepisyo, kompleto naman po talaga siya. Alright. So, yung nagiging problema lang is yung oras na trabaho nyo at bayad na tinatanggap ninyo. Opo, tama po. Tama. Nakausap din ng bitag ang inireklamong agency. Ayon sa kanila, nag-iimbestiga na raw sila tungkol sa mga reklamo ng kanilang truck driver. Kung sakali handa naman daw silang ibalik ang sahod ng kanilang mga truck driver kung mapatunayan may mali sa kanilang record. Hindi raw sila sasagot sa aming programa dahil masyado na raw silang malaki at baka maapektuhan ang kanilang napakaraming kliyente. Kung papalabas daw ng bitag ang kanilang agency ay magkakaroon daw ng conflict ang kanilang agency at bitag. Okay. Mukhang napakalaki naman ng ulo ng agency na to na hindi mo maintindihan. Ang masasabi ko na lang at mensahe ko sa agency, napakasimpleng sumbong, napakasimpleng usapan lang naman, usapang sahod. Bakit umaabot sa punto na parang magtatago pa kayo at pagbabanta? So kung ano man yun, well, medyo natatawa na lang ako sa inyo na kung saan yung mismong tao ninyo ayaw nyo harapin, medyo parang nakakatawa na lang kayong agency kayo na hindi ko alam, wala kayo sa tamang hulog. Sabi nyo, malaki yung inyong kliyente. Dapat mas inaalagaan ninyo yung mga tao ninyo. Tama. Narinig ko na nakipagsagutan pa kayo sa aming tao, medyo nabastusan din kami doon. Kung ano man ang inyong kilos at galawan, then kami ay titingin na maigi kung meron kayong pagkakamali. Hindi titigil dito ang bitag sa after ayusin itong mga tao,
markado na kayong agency na kayo sa amin. Tandaan nyo yan. Tanong ko lang din, Sir Carl, Go sa ahead. kanila, no, kung ilang buwan ba yung pinaka-delay na inaano? Kasi sabi nyo, patong na. Ang hirap bawiin nun di ba? Patong-patong na yun. Ilang buwan na hinihintay nyo? Ilang sahod na yung parang may kulang? Simula May pa? Since May. Magkakaroon ng conflict na 2 days, kulang ka ng 2 days, plus OT mo nun. Si re-reklamo namin yun. De, pag kakausapin kami niya, sasabihin niya, hindi sir, siya na, isusunod na lang yan. Sa susunod na lang na sweldo, Babawiin. ipapasok yan. Ngayon, makikita na naman namin, di sweldo na naman. Wala pa rin. Wala na yung yung unang utang. reklamo. Oo. May kulang na naman panibago doon, makikita namin. Kasi So, add subtract laging lang. huli yung payslip namin bago nasweldo na namin, nakuha na namin yung sweldo namin, bago na namin makukuha yung payslip namin na hindi magtutugma doon sa sweldo namin. Ang sinasabi kasi namin dito, di bali sana kung barya lang eh. Kung 100, hindi po eh. Libo na po ang usapan dito eh. Tsaka ang inaano lang naman namin, hindi naman kami magrereklamo, lalapit sa inyo kung yung mismong tao ng agency namin na pinagkakatiwalaan nila, yung lahat ng hinaing namin, kung pinaparating ng maayos, hindi po eh. Kasi ang pakiramdam namin doon, pag sinabi namin sa kanya, sir, bakit ganun, ganito, kulang yung sahod namin. Hindi kasi sasabihin namin. Sino yung nakakausap ninyo dun sa agency? May headquarter po kasi kami. So, yun ang nakakausap ninyo? Opo. Yun Pero ang hindi nyo tumitingin sa nakakausap yung direktang Hindi po. nagbibigay? Wala po kaming ano rin sa ano. Kaya HR hindi man namin- lang, Opo. hindi kayo nakarating Wala doon. po. So, kasi ang sabi ng company ninyo, iniimbestigahan na raw. Gaano katagal ba sila mag-imbestiga? Yung pa nga po, ito po. Kasi may sinabi kasi siya sa amin na lalong kinagalit namin. Ang sabi niya, mula daw nung day 1 na nirereklamo namin yung sweldo namin is nireject ng company. Pero Alright. hindi kami naniniwala kasi yung ibang agency na hawak din ng company nun, bakit sila nababayaran? Ibig sabihin, yung agency namin nakakatanggap ng tamang bayad. So, either hindi siya nagsasabi sa amin ng totoo na hindi niya pinaparating doon sa agency namin yung nangyayari. Kung malaki naman yung mga kliyente nila, then talagang may expect natin na talagang magbabayad on time Kaya yan. nga po, So, hindi ko maintindihan kung bakit on time naman magbayad yung kliyente sa kanila, pero sila mismo magbayad sa kanilang mga tao ay kulang-kulang pa. And nag-accumulate. Well, sige, siguro para magawa na natin ang paraan, tawagan na natin yun si Attorney Gerald Mariano, OIC Director ng Dole Makati Pasay Field Office. Attorney, may gusto lang kami na ilapit na kung saan na itong mga tao nagrereklamo daw na kung saan ang kanilang sahod hindi nagtutugma dun sa kanilang ginagawa na trabaho. If I'm not mistaken, dun sa mga araw na kanilang trabaho, parang let's say kung 10 days man or 7 days ang kanilang trabaho, parang less than that ang kanilang nakukuhang bayad. So, ang mga kulang, sir, I think every time daw sila sumasahod, ay nagkakaroon ng parang kulang lagi. So, it's eventually accumulating and accumulating. Nagkakaroon naman ng problema. Ngayon naman, nagsabi naman yung agency na willing naman sila to cooperate. Pero gusto namin idulog sa inyong opisina na para at least kung maghaharap man sila sa inyong opisina dahil kayo may jurisdiction and power as well to handle yung mga labor cases, sir. Yes, sir. Definitely, sir, no problem po with that. Pwede po natin silang i-assist. If I can request yung ating mga workers, yung ating mga complainants, to personally go to our office nang ma-assist po namin sila, sir, sa pag-file ng ating tinatawag na request for assistance under the single entry approach na program po ng DOLE. Ito po bang mga kulang sa sahod? Yung mga naunang kulang, nabayaran na po ba or talagang nagpatong-patong lang po? Hindi, sir. Yung sinasabi nila is nagpapatong-patong siya. And then sinabi nila na hindi lang ito 100 pesos, umaabot ng ilang libong piso ang kada bayad na kulang sa kanila. So ngayon na nagkakaproblema sila, sir, syempre para sa mga tao at mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan, mahirap, sir, at malaking bagay na kapag mawalan tayo ng ganong kalaking halaga. So, sir, ano ba yung nakikita niyong paglabag base sa inyong patakaran sa DOLE? Kung base po sa facts na pinresenta po ng ating mga workers, hindi lamang po itong mere case of delay or delay ng sahod, pero talagang meron pong underpayment kung talaga pong hindi nagtutugma yung kanilang natanggap na sahod doon po sa kanilang actual na pinasok na itinrabaho.
Kung meron naman po silang kopya ng kanilang payslip at ng kanilang DTR, sir, mas mainam po yun, no? Para talagang meron po silang kumbaga ebidensya na may ipakita as basis ng kanilang claims po. Ako, attorney, gusto ko lang din malinawan kasi ang tanong nila kanina, paano po ba yung setup nung sahod at nung payslip? Dapat po bang may nauuna doon o dapat bang sabay yun or dapat bang tama bang nalilate yung payslip after mo makuha yung sahod? Sa ano po ng DOLE, ano po bang masasabi niyo ron, attorney? Actually, sa matter ng payslip, yan po ay talagang practice po dapat na kasabay or kung hindi man po kasabay, at least within a reasonable period ay binibigay po, no, after ng sahod, matanggap or maibigay ang sahod ng worker. Kasi doon din nagkakaroon ng problema, attorney, masyadong late daw yung payslip nila. So ang hirap habulin nung pumasok na sahod. Hindi nila agad nakokorek. Hindi nila rin kaagad na double check kung tama po. Opo. Siguro, attorney, pakinote na lang din po yun once na ipatawag yung agency kasi tumanggi yung agency magpaliwanag ng sa programa namin. Pero I'm sure pag pinatawag po sila ng DOLE, pupunta po sila sa inyong tanggapan. Yes po, ma'am. Kami na po yung magpapatawag, ma'am, once ma-assist po namin yung mga workers na mag-file ng kanilang request for assistance. Okay na kami, attorney. Kayo, Dean, Sir Carl. Okay naman na. Alright. Sige, attorney, no? So maraming salamat at aasahan namin yung inyong agaran action dito. We'll be endorsing these mga tao or complainant sa amin na lumapit sa inyong tanggapan para tuluyan magawa ng paraan ang kanilang sumbong. Alright, sir? Thank you, sir. No Alright. problem. Maraming salamat din, attorney. Alright. Kung gusto nyo i-try muna na pumunta sa inyong opisina or gusto nyo bang dumiretso na Diretso sa ng DOLE, kayo ang tatanungin ko. Employed pa ba kayo until now? Employed po kami. Ang inaano lang po kasi namin, talaga, pinagkaisahan namin nga ba, ang inaano namin, kasi alam namin, ngayon pag-iinitan kami. Ang inaano namin, kung wala naman kasi, kung hindi naman nakakarating talaga sa agency namin, yung mga reklamo namin, dapat siguro, mas maganda, kausapin na lang nila kami. And then yung tao na nagpapahirap sa amin, kaya umabot kami sa putong ganito siguro, sibakin na nila. Kasi wala rin maglalagay ka ng ganung tao na hindi pero naman kailangan din naming sabihin sa inyo na hindi pwedeng pag-initan kayo ng walang sapat na rason. Hindi kayo pwedeng tanggalin kasi magiging grounds pa rin yun. Madaming kaso. Hindi sinasabi ko sa mga kasama ko. So, huwag rin kayong matakot. Yung pagpunta nyo naman sa amin, hindi naman masama Gusto lang nyo ng paglilinaw. Hindi nila dapat i-take it against Kasi you. pakiramdam nyo na papabayaan kayo. So, of tama course, po talaga. kahit sino naman sasama ang loob. So, ito, i-clarify ko lang inyong karapatan bilang mga empleyado also as well. Dapat may mga notices mo na ibibigay. And then dapat may investigasyon. Kung sakaling pag-iinitan kayo, para alam nyo lang. And then, aabot yun sa multiple na notices hanggang sa umabot sa punto na kayo ay sasabihan na terminated kayo. So, ayan yung karapatan nyo bilang mga empleyado. Dapat din, pakinggan din kayo ng HR kung sakaling meron kayong ginagawa daw. So, pagka meron naman naging problema dun din as well, kung sakali man pag-initan kayo at gawan kayo ng mga issue, then pwede din kayo ulit bumalik sa amin. Thank you, sir. So, asahan naman namin yung magiging agaran action ng DOLE dito. Alright? Maraming salamat sa inyong apat sa paglabi dito. Thank you po sa inyo. Alright. At dyan tayo nagtatapos dito sa sumbong na to. Ito, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag, ilalaban kay Digi Iwan. Itong hashtag ipobitag mo. Andito po kami ngayon ng mga kasama ko para po magpasalamat sa Bitag sa mga tulong nila. Dahil natulungan kami makuha sa agency namin yung mga kakulangan ng aming sahod gaya po ng allowance, night differential, OT at saka yung mga pending ng mga salary namin. Nagpapasalamat din po kami sa aming agency at nakipagtulungan po sila. Nagpapasalamat din ulit kami kay Sir Ben Tulpo at Sir Carl Tulpo at natulungan nila po kami. Maraming salamat po.